Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga confused na Gemini? Nakapag-decide na ba? This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading, bonus reading for the month of May. Collective energy ng mga Gemini. Collective energy ng mga Gemini. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Collective energy ng mga Gemini, please. Let's see kung ano meron. Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? Gemini. Conflict. Sino na naman ang kaaway ng ating mga Gemini? Ex ba to? Yan tayo eh. Lies, deception, cheating, dishonesty na nagdala ng pagtatalo, kaguluhan sa relasyon na to. Nagkaroon ng paulit-ulit na away-bate, but it feels like hindi naman sincere yung mga pangako, yung mga usapan, paulit-ulit na lang na nagkaroon ng painful situation in the past. Gemini, ano to? Bakit? Okay. So, someone ay isang siopaw asado, okay? Someone expected na sana magkaroon ng pagbabago na maayos to. But then, nagkaroon ng, you feel triggered, no? Someone feels triggered at nagdetach na sa connection na to. Paulit-ulit, no? Nagdetach, nagkaroon ng pag-uusap, umasang magkaroon ng pagbabago. But then, nag-away na naman. Because of same old na disagreements, same old na trust issues. Marami ka na rin namang natutunan sa buhay. But, meron ka mga doubts about this relationship kung may na-build ba talaga. And at the same time, marami ka rin iniisip kung like ano pa ba yung mga dapat mong i-pursue pagdating, ikaw, buhay, career, no? Meron kang hinahabol na achievement or recognition para sa'yo. Pangalan, binibuild mo para sa sarili mo. Nagkaroon ng overthinking, hindi magandang energy. I feel pareho kayong hindi handa for a committed connection na nagdala na, or misalignment, no? Na parang someone is ready for a commitment at yung isa is parang gustong go with the flow. But nahirapan kayong i-let go ang bawat isa. Gusto nyo namang i-keep ang bawat isa and you're still emotionally attached. Hindi kayo maka-move forward. May connection pa rin, may emotional attachment pa rin. But you feel na parang hindi na healthy ang connection na to because napakaraming lies, deception, maraming broken promises. Ito kasi yung very confusing, no? Nakikita mo naman na may effort. But etong effort na to ay mukhang sa simula lang. Or may effort but not fully committed for you to feel secured about this relationship. And yung asa energy has more to do with the feminine, na there's a feminine in this connection na umaasa na sana maging mas maayos, mas committed yung connection. And the masculine, though he's trying to commit and to be more consistent sa actions niya, it feels like nahihirapan siya sa ganong behavior. I feel may dalawang feminine na involved sa connection na to. Yung isa is like a third party. Or it's like may past energy na hindi totally mabitiwan ni masculine, na yung current connection nahihirapang mag-survive because of like hang-up sa past. For some of you, this is like a same-sex connection.
For some of you, may nakikita ako na yung person mo ay that the feminine is bi. Na ang gulo, no? May nakikita ako dito na dalawang babae, hindi para to sa lahat. Same-sex connection na fini-figure out ng masculine kung okay lang ba talaga that yung person niya ay involved sa isang dahil bi yung babae, kung okay lang ba yon. Babae naman parang ganun yung katwiran ng mga lalaki na involve sa isang bisexual feminine na na-involve sa isa pang babae. Na parang katwiran nung lalaki dito okay lang kahit may third party, yung person niya babae din naman. Okay? So, it feels like parang medyo specific yung reading but may nakikita akong ganong energy. So, there's a sad energy here because atras abante, pero gusto nyo pa tong ayusin. And it feels like nagkaroon ka ng bagong love interest but hindi ka pa nagre-reach out or hindi mo pa like naumpisang i-pursue. May conflict dito because napakaraming sikreto sa relasyon. It feels like hindi nyo kilala yung bawat isa. Ngayon, sabi ni masculine, parang ito specific talaga hindi to para sa lahat, baka for the konting population lang ng mga Gemini. Sabi ni masculine, kung nag-entertain naman ng kapwa feminine ang kanyang official partner, do wala naman daw sa kanyang problema na mambabae ang girlfriend niya kasi babae din naman. So, ibig sabihin, parang pwede rin siyang mag-entertain ng other feminine. Okay? May nakikita akong ganong energy. Do sabi ng masculine sa connection na to, naglo-look forward pa rin siya na magkaroon ng isang stable connection that would lead to long-term companionship. And fini-figure out nyo lang pareho ano ba talaga yung gusto nyo. Lalo na kung pareho kayong may mutual energy of like Gemini, Sag, and Pisces energy. Na parang nandun yung maraming confusion about this relationship. Ano ba talaga yung gusto? Sino ba talaga ang gusto? Gusto nyo ba ng open relationship? Or kung ano man. Okay. Gemini, it feels like nagkaroon ng same old cycle. Sinubukan naman na ayusin. But mukhang, for some of you na naghiwalay na, ini-stalk nyo pa rin ang bawat isa. Okay? For some of you na hindi pa naman talaga naghiwalay, maraming doubts, maraming chismis about this relationship, at may usapan na someone is just settling for this relationship because of convenience or pera. Okay? Or tulong na naibibigay ng other person. Recent past, maraming disagreements, miscommunication, hindi maayos na pag-uusap, or it could be block communication na parang nakakapagod na kasi puro naman miscommunication every time you try to communicate. Hindi rin naman makuha yung honest conversation, maraming kasinungalingan, dishonesty na hindi naman nawala, wala namang pagbabago. You don't feel confident about this relationship anymore. So, kung walang tiwala and you don't feel confident na maayos pa to, why the hang up? Bakit nandito ka pa rin? Ba't hindi mo pa rin ma-let go? Galit ba yun? Galit ba yung boses ko? Sorry naman. Okay. Okay. So, may prayers and manifestation. Sabi mo, hanggang saan pa ba yung kaya mong pasensya sa relationship na to? Napapagod ka na rin. But at the same time, hindi mo ma-let go kasi napapagod ka na rin to start over. Parang nandun ka na sa chapter ng buhay mo na parang bibitiwan mo ba or aayusin mo. Kasi parang at least this is like a devil that you know. Alam mo yung toxicity niya, alam na niya yung toxicity mo. At mas madali na lang na subukang ayusin kaysa mag-start over ka sa isang bagong relasyon na parang the devil that you do not know, nakikilalanin mo pa. Okay? So parang mas gusto mo na lang yung something familiar. Kumbaga sa kotse, alam mo na yung topak ng kotse, alam mo na pwede mong kaltukin na lang, aandar ulit. Okay? But there's a fear here kung kaya ba talagang magkaroon ng honesty sa relationship na to. Because for the longest time, sinubukan nyo namang magkaayos, pero parang number one, ang daming kasinungalingan, false promises, at maraming naudlot na plano because of like, yung hindi nga kayo aligned sa bawat isa. So, bakit ba talaga kailangang ipilit kung talagang nahihirapan ka?
So, right now, sabi ng ating mga Gemini, napakaraming unfair situation na nangyari sa relationship na to. Alam mong hindi ito ang gusto mong sitwasyon para sa sarili mo. But hindi mo rin maintindihan bakit umaasa ka pa na maaayos pa to. Sabi ng masculine sa connection na to, parang gusto niya to take the leadership and parang to take the steering wheel na parang bigyan mo ng mas maayos na direksyon ang relasyon na to. Ready na ba talaga ang masculine sa connection na to? Okay. It feels like pareho kayo na may inaayos sa kaperahan kabuhayan. Especially yung masculine sa connection na to. It feels like masyadong attached sa kabuhayan. Lalo na kasi no, kapag talagang ang daming bayarin. You're also thinking na parang kailangan na lang mag-focus muna sa trabaho for now kasi wala ka namang nakikitang like magandang energy sa relationship na to. Maraming inilalaban tungkol sa pangarap. And alam mo yon feminine, kapag yung masculine, maraming like nadidistract siya because marami siyang hinahabol na pangarap na recognition, lalo na kapag mga life goals, hindi talaga makakapag-focus ang masculine sa love kapag maraming pinoproblema sa pera. Now, meron kang wino-worry, Gemini, kung maaayos mo ba to, kabuhayan, no, pera, maibabalik mo ba yung success na yan, ipon, fame, power, and you feel broken-hearted, meron ka mga gustong ayusin tungkol sa life goals. But may isang love situation sa buhay mo na parang gusto mo nang tanggapin na parang wala na to. Though yung puso mo is still grieving yung the feeling of defeat ng relationship na to, nandun ka pa rin sa proseso na acceptance, no? Proseso ng acceptance na parang wala na talaga tong connection na to. And yung mga future plans is just like gusto mo nang to make peace na wala na eh. Do gusto mong matuloy at ang daming naging plano, pero paano nga ba kung talagang hindi na kayang ayusin? Feels like you just wanna cut your losses and accept na hanggang doon na lang ang relasyon na to. Good news. In the next 3 months until the end of August, it feels like magpo-focus ka sa kaperahan kabuhayan, may makukuha kang malaking financial blessings, no? Para dun sa may mga anak, alam mo na parang kailangan mo rin bigyan ng time yung bata, not just pera, not just financial provision, but also yung mga naging busy ka, nakulangan ka ng time sa anak mo, at kailangan mo ng like mag-focus muna at bumawi sa anak mo. There's also an energy here na para doon sa mga may anak, sabi ng feminine sa connection na to, parang lalatagan niya yung masculine ng kung magkano talaga yung obligasyon niya para sa bata na parang masculine. For the longest time, parang hindi ka nakapagbigay ng maayos sa bata. So parang bigyan mo naman ng mas malaking gift or sustento yung bata. Okay? So, for some of you na walang batang involved, mapag-uusapan nyo na ano ba talaga yung definition of commitment. Okay? And may pag-uusapan about like negotiables and non-negotiables about this relationship. Kung ano yung mga dapat gawin para mag-survive yung connection na to. Otherwise, kung paulit-ulit lang, parang hindi mo natatanggapin yung ganong klaseng disappointment. Magfo-focus sa kapirahan kabuhayan. Okay. For most of you, alam mo, nakikita ko na talagang etong connection na to ay magiging paulit-ulit lang. For most of you. Hindi ko lalahatin na because syempre depende na to sa free will nyo. But for most of you, nakikita ko may nakaabang na naman na betrayal, false promises. And I pray makagawa kayo ng tamang decision ha, para hindi ganitong paulit-ulit. At may nakaabang na naman na because of the betrayal and false promises,
andito ka na paulit-ulit yung healing process na yan. Hindi pwedeng away-bate, heal, repeat, hindi pwede. Wala namang problema at wala namang perfect. Nandun talaga yung adjustment at alam naman natin yung relasyon ay like endless adjustment because wala namang, kumbaga, mas pangit nga, 'di ba, kung yung relationship ay parang nagiging stagnant because yung tayo as a person, nagbabago naman talaga tayo, nag-i-evolve. Ang pangit lang kasi, ang hindi maganda sa relationship is yung iisang bagay na hindi nyo matutunan yung adjustment at paulit-ulit na lang. And masculine, it feels like may energy of you being unreliable. Ngayon, kung hindi naman talaga ready for the relationship, bigyan ng tamang pag-uusap na, sorry, hindi talaga ako ready, ito lang yung kaya ko, para wala namang umaasa. Okay? Mahirap kasi yung false promises. And yung false promises na yan, mas masakit the second, the third, and the nth time around because it feels like wala ka nang dapat i-blame kundi sarili mo. Kasi alam mo naman na hindi naman reliable yung person tapos paulit-ulit kang nagtitiwala. Okay? Okay? Wala akong mahugot na masyado magandang balita pagdating sa relasyon kasi ano nyo to free will nyo to kung ano yung nangyayari dito, no? Do parang alam mo yan, Gemini, kahit magbukas ka ng bagong relasyon or bagong chapter sa buhay mo, bagong tao, bagong energy, kung ikaw mismo hindi mo alam kung anong gusto mo at hindi ka marunong mag-commit at hindi ka marunong makontento kung anong nasa harap mo, paano nga ba? Kung lagi kang naghahanap ng the next best thing sa buhay mo, the next best person, walang contentment, paano nga ba? Especially sa side ng masculine, okay? I'm not saying na mag-settle ka for less. Dapat alam mo lang kung ano yung gusto mo para hindi rin kayo nalilito pareho. Kasi the moment na alam mo yung gusto mo, pipiliin mo na yung taong alam mong bagay para sa'yo. Ngayon, kung may love ka lang sa isang tao, nasasabihin mo unang pumasok sa pinto, mai-in-love ka. Hindi pwede yun Kasi yun ng energy of like, alam mo na kung anong nasa checklist mo. Meron ka pang madidiscover na ugali and patterns dun sa tao na yun na na parang marireveal sa'yo na wala sa checklist mo. What more kung parang hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Hindi mo alam what you're ready for. So this is not about na bahala na kung magkasundo o hindi If you're looking for a committed connection, dapat alam mo na kung anong gusto mo, sinong gusto mo, negotiables, non-negotiables. Pag-usapan mula simula. Kasi kung sasabihin mo lang na bahala na, pag na-in-love tsaka naayusin, I don't think na that would be successful relationship towards long term. Hindi pwede yung walang direction unless gusto mo casual connection, and that would work na parang pag hindi magkasundo, di bitiwan mo, pwede yun. Pero if you're aiming for a long-term connection, lalo na if your soul is craving for like peace already and like a committed partnership, hindi pwede yung bahala na bukas or go with the flow. Okay? That would be very challenging for the Gemini people, but you can try to, to make adjustment on that. Kung gusto mo lang. That would be the Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. Happy birthday, Gemini!